Naalala mo pa ba nung sobrang big deal ito? All over Steph. LeBron drives for the lead. He puts it in. Maniwala ka man o hindi, may panahon na hindi pa matagal na ang Team USA ay mula sa isa sa pinakamalakas na team sa kasaysayan, naging malapit ng hindi manalo ng gold medal dahil sa 1-point win laban sa South Sudan. Hindi talo, kundi panalo, pero tinawag ng iba na frauds ang USA team na ito. Ang parehong USA team na wala ang kanilang all-time leading scorer at ang parehong USA team na naglalaro lang ng exhibition match kasi yan talaga ang unang laro laban sa South Sudan, isang exhibition match. Fast forward isang linggo at nagsimula na ang tunay na laban para sa Team USA at hindi na nakakagulat na ang Team USA ay mukhang napakalakas. Tinalo ang Serbia ng 26 points na sa unang laro at ngayon ay tinalo ang South Sudan ng 17 points sa pangalawang laro. Sobrang galing ng Team USA na hindi na nila kailangan si Joel Embiid. O baka naman sobrang galing nila kasi hindi naglaro si Joel Embiid. Bahala na kayo mag-decide. Ang masasabi ko lang, kahit fan ka man ni Joel Embiid o hindi, ang desisyon ni Steve Kerr na i-start si Anthony Davis ay tamang desisyon. Hindi lang dahil nalampasan ni Anthony Davis si Embiid sa halos lahat ng laro para sa Team USA, kundi dahil din nagkaroon ng mas maraming minuto si Bam Adebayo bilang lone center at ang dalawang yan ay nagsanib puwersa laban sa South Sudan, nagtala ng 26 points, 14 rebounds at 6 na stocks sa pinagsamang 40 minutes sa court. At kung fan ka ng kahit anong NBA team na nanonood ng Olympics na ito, dapat sobrang saya mo kung Miami Heat ang team mo kasi wala nang ibang nagpapatunay ng higit pa sa exhibition games na ito at ngayon sa Olympics, kundi si Bam Adebayo. Kahit na parang hindi pa rin napapansin ng iba na napakahusay niyang basketball player, maaring may isang tulad ni Bam Adebayo na mabangko sa isang laro. Pero bukod kay Brian Windhorst, alam nating lahat na magaling si Bam. Pero ang tanong palagi ay kung kaya niyang pantayan ang antas ng mga tulad ni na Anthony Davis, Joel Embiid at Nikola Jokic. Hindi pa ako sigurado kung masasabi kong kasing galing na siya ng mga yan, lalo na kay Jokic, pero ang mga usapan tungkol kay Kristaps Porzingis, Karl Anthony Towns, Domantas Sabonis at maging kay Nikola Vucevic ay maaaring tumigil na. Pwede na nating ihinto ang pagbibigay ng All-NBA kay Sabonis imbis na kay Bam. Dahil kahit magaling si Sabonis, ang katotohanan ay si Bam ay hindi lang isa sa tatlong pinakamagaling na defenders sa NBA sa loob ng halos 5 year na ni ngayon, kundi nag-average din siya ng 20 points, 10 rebounds at mula 40 hanggang 5 assists kada laro at wala pa siyang elite point guard na katulad ng ibang mga top centers. Ang pinakamagaling na point guard na nakasama ni Bam ay marahil si Goran Dragic noong 2019. Ikumpara mo yan sa mga tulad ni Embiid na may tatlong iba't ibang all-star guards o si Sabonis na may Fox kahit si Jokic na may Murray na malinaw na mas magaling sa kahit sinong point guard na nakasama ni Bam. Itong mga laro ng Team USA ay nagpapaalala sa atin na si Bam ay isang freak athlete na kayang sumalo ng lobs at mag-detonate sa mga players sa mga rolls to the rim. Kailangan lang niya ng pagkakataon. Ipinapakita rin nito ang isang side ni Bam na hindi natin madalas makita, ang Bam na may consistent 3-ball kasi siya ay tumitira at nagko-convert ng mga 3-pointers sa consistent na paraan para sa Team USA. At kung isa sa alang-alang na siya ay tumitira ng mga 75 hanggang 80% mula sa free throw line at may magandang touch sa mid-range jumpers, hindi na nakakagulat kung maging lehitimong 3-point shooter siya, hindi lang basta isang taong titingin ng 3 minsan, kundi isang taong kayang makapag-shoot ng mga ito ng tuloy-tuloy. Speaking of legitimate 3-point shooters, sana nakatutok si Jaylen Brown sa TV ngayong laro kasi pagkatapos niyang umiyak ng 2 linggo tungkol sa teammate niyang pinili over sa kanya at kung paano ito ay conspiracy laban sa kanya, ipinakita ni Derek White kung bakit siya ang pinili. Siguro hindi ito maganda para sa retention ng video ko na pag-usapan si Bam at Derek White sa unang 5 minuto ng video, pero gagawin ko pa rin ito dahil ipakita natin ang respeto natin sa Bold Mamba na kahit hindi kasing husay o kasing galing sa basketball tulad ni Jaylen Brown, kapag may team ka ng mga players na sanay na may hawak ng bola, ang pagkuha ng isa sa pinakamahusay na off-ball players at defenders sa NBA ay hindi kailanman magiging maling pagpili. At ang larong ito ang nagpapatunay niyan na naglaro si White ng 17 minutes, nag-shoot ng 100% mula sa field, lahat ng ito ay 3-pointers at nagtala ng 3 steals at 1 block. Mukhang pinakamahusay na defender sa court at pinakamahusay na shooter sa court ng sabay na hindi dapat nakakagulat dahil natapos niya lang ang playoff run na nag-shoot ng 40% mula sa 3 sa higit 8 attempts kada laro na naging pangatlong player sa kasaysayan ng NBA na nagawa ito. Hulaan mo kung sino ang dalawa pa. Kaya kapag ikaw ay isang elite shooter, isa sa pinakamahusay na defenders sa NBA, isang magaling na passer at isang player na walang ego, walang kahit anong team sa mundo na hindi ka magkakaroon ng role. At nakikita natin yan ngayon sa Team USA. At kung magiging tapat tayo, hindi lang siya karapat-dapat sa spot over Brown pero mas mahusay pa siya kay Jason Tatum
Tatum so far. Oo, may dahilan kung bakit nanalo ng championship ang Celtics ngayong taon. Sina Jason Tatum at Jaylen Brown ay mga incredible players, pero ang pagkakaroon ng pairing ni na Drew Holiday at Derek White bilang pang-apat at pang-limang options plus isang all-star level center, ibig sabihin natin ang totoo, ito'y isang hindi kapani-paniwalang grupo ng mga players. Tulad ng Team USA, kasi isang gabi, makikita mo si Kevin Durant na nagmumula sa injury at hindi nagmimintis ng shot sa unang half laban sa isa sa mga pinakamagaling na team sa mundo na nag-iisang pinapatay ang pag-asa ng Serbia. Sa ibang gabi, magbibigay si LeBron ng halos triple-double sa wala pang 30-minute na mukhang pinaka-unstoppable force of nature kahit 57 years old na siya. At pagkatapos, meron kang consistency ng isang tulad ni Devin Booker na muling nagsimula at muling hindi nagkakamali. Nagtatapos ng laro na may 10 points, 6 na assists at isang steal na kinuha ang pangalawang pinakamaliit na shots sa kahit sinong starter, pero siya lang ang starter na may positive plus-minus sa laro. Ibig sabihin sa 7 laro na ngayon, parehong exhibition at para sa Olympics, si Devin Booker ay may positive plus-minus bawat laro. Hindi alintana kung siya ay nagsimula o nanggaling sa bench. Sa isang punto, hindi na ito coincidence na ang isang taong palaging gumagawa ng tamang plays bawat laro ay nag-aambag din sa panalo sa bawat oras na siya ay nasa court. Pwede rin natin itong sabihin para kay Drew Holiday, kay Derek White, kay Anthony Davis, kay Bam Adebayo. Lahat ng mga ito na patuloy na naglalaro ng mahusay na defense, nagmamanipula ng bola, gumagalaw ng walang bola at tinatanggap ang anumang role na kinakailangan para manalo. Pero lalo na kasi siyang panoorin ito kay D-Book dahil may panahon noon na tinawag si Devin Booker na empty stats, bad team player. Ang parehong taong hindi alintana kung kumuha siya ng 5 shots sa loob ng 25 minutes para sa Team USA habang patuloy na nag-aambag ng playmaking at defense na palagi siyang kinikritiko noong simula ng kanyang career. Imagine kung may gumawa ng video na pinag-uusapan kung gaano siya kagaling. Look at me, promoting my own content. Sorry guys. Pero with that being said, feel free to check out that video, subscribe if you want. It's free, dropping a like would be cool. But most importantly, thanks for watching and have a very great day. Ito ang News Normal PH, ang balitang kumakalat na parang virus.